Alas 11:30 ng gabi nung tumakbo si Karen palabas ng opisina. Siya na lamang kasi ang naiwan sa buong floor. Tahimik ang hallway at bawat yabag niya ay may kasamang echo na parang may sumusunod. Last trip na siguro to, bulong niya sa sarili habang nagmamadaling pumara ng jeep. Ilang minuto siyang naghintay bago may dumating na lumang jeep na halos kupas na ang pintura. Sa harap may nakakatulang nakasulat, last trip. Sumakay siya at tanging siya lang ang pasahero. Bali dalawa sila ng driver. Hindi siya pinansin ng driver. Tahimik lang ito nakatitig sa kalsada. Hindi rin niya makita ng maayos ang mukha nito dahil sa anino ng ilaw sa loob. Habang umaandar ang jeep, napansin ni Karen na parang kakaiba ang biyahe. Hindi pamilyar ang mga dinadaanan nila. Mas madilim, mas tahimik. "Manong, sa may Riverside po tayo dadaan, di ba?" tanong niya. Walang sagot galing sa driver. Sa gitna ng highway, biglang may sumakay. Isang matandang babae. Basa ang buhok nito at tila may putik ang laylayan ng saya. Mabagal itong umakyat at umupo sa tapat mismo ni Karen. Walang bayad na inabot, walang sinabi. Nakatitig lang. Naramdaman ni Karen ang panlalamig ng hangin sa loob ng jeep. Kahit sarado ang mga bintana. Unti-unting bumagal ang takbo ng sasakyan. Hindi kumukurap ang matanda. "Manong, para po," sabi niya. Mas malakas na ngayon. Tahimik pa rin ang driver. Sa kaba, napatingin siya sa salamin at doon niya nakita siya lang mag-isa sa likod. Walang matandang babae. Napatitig siya ulit sa salamin. Nandoon pa rin ang matanda. Nakangiti na ngayon. Isang ngiting hindi normal. "Matagal na kitang hinihintay," bulong nito. Biglang namatay ang ilaw sa loob ng jeep at pagbalik ng ilaw, wala na sila sa highway. Nasa gitna na sila ng sirang tulay. Isang tulay na napapaligiran ng damo at fog. Nanlaki ang mata ni Karen. Kilalang kilala niya ang lugar na iyon. Isang taon na ang nakalilipas. Doon siya nakabangga. Umuulan ng malakas ng gabing yon. Nagmamadali siyang umuwi matapos makipag-away sa nobyo. Basa ang kalsada, madulas. At sa gitna ng tulay, may tumawid na matanda. Sa isang iglap, isang malakas na tunog. Isang katawan na tumilapon. Huminto siya sandali. Nanginginig ang kamay niya sa manibela. Bumaba siya ng kotse at nakitang nakahandusay ang matanda. Duguan. Gumalaw ito, buhay pa. "Tulungan mo ako," mahina nitong sabi. Sa takot, tumingin si Karen sa paligid. Walang tao, walang saksi. At sa halip na tumawag ng tulong, sumakay siya ulit sa kotse at umalis. Hindi na siya lumingon. Kinabukasan, nabalitaan niya sa social media na may natagpo ang patay na matanda sa tulay. Hindi siya nagsalita. Pinilit niyang kalimutan. Hanggang ngayon. Bumalik siya sa kasalukuyan, sa loob ng jeep, sa tulay, sa harap ng matandang babae. "Buhay pa ako noon," sabi ng matanda. "Pero iniwan mo ako." Nanginginig si Karen. "Hindi ko po sinasadya." "Hindi aksidente ang pag-alis," sagot ng matanda. Biglang umingit ang bakal sa likod ng jeep. Parang may hinihila. Dahan-dahang lumingon si Karen sa driver. Wala itong mukha. Isang madilim na butas lang kung saan dapat naroon ang mga mata. Panahon na, sabay-sabay na bulong ng hangin. Unti-unti nag-crack ang salamin ng jeep. Sumisigaw si Karen, umiiyak. Sorry po! Lumapit ang matanda. Inabot ang kamay niya. Malamig, basang-basa. "Isang taon kitang hinintay." Nang walang ano-ano'y biglang bumagsak ang jeep sa bangin. Nagising si Karen sa tunog ng monitor. Maliwanag ang ilaw. Nakahiga siya sa kama ng isang ospital. Hindi siya makagalaw. May tubo sa bibig niya. Naririnig niya ang usapan ng mga tao. Isang taon na siyang kumatos. Car accident sa tulay. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang magsalita. Pero hindi niya kaya. Sa gilid ng kama, may nakaupong matandang babae. Buhay.
Tuyo ang damit. Tahimik lang na nakatingin sa kanya. Ngumiti ito. Hindi na nakakatakot ang ngiti, kundi malungkot. Ngayon, mararamdaman mo kung paano maghintay ng tulong. At unti-unti nag-flat ang tunog ng monitor.